Sugatan ng isang babae matapos barilin sa Baguio City. Ang suspect, kanyang kinakasama. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Under observation sa ospital ang 28 anyos na babae matapos namanong mabaril ng kanyang live-in partner sa Baguio City. Ang suspect paraw mismo ang nagdala sa biktima sa ospital pero umalis din agad bago pa man dumating ang mga investigador. Pumasok po yung bala sa kanyang katawan and initially sa result ng kanyang medical examination ay pumasok sa pagitan ng kanyang spinal. Base sa salaysay ng biktima sa pulis, nagtalo raw sila ng kanyang ginakasama hanggang magkainitan na nauwi sa pamamaril. Hindi na idinetalye ang ugat ng kanilang away. Pero dati na raw nakasuhan ang suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinutugis na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa reklamong frustrated murder. Patay naman ang isang ginang sa pananambang sa Barangay Poblasyon, Malasiki, Pangasinan. Sa investigasyon ng Malasiki Police, paalis daw ng bahay ang biktima ng tambangan ng hindi pa nakikilalang gunman na posibleng naglakad lang sa crime scene. Dead on arrival daw sa ospital ang biktima. Mag-iisang buwan pa lang daw ang biktima sa Pilipinas na nagbabakasyon mula sa Amerika. Ilang motibo na ang tinitingnan ng pulis sa insidente, kabilang ang tungkol sa ari-arian ng biktima. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, CJ Turida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si Pastor Apollo Kibuloy na lumutang na. Kasunod po yan ang pag-alma ng kanyang kampo sa Alok na Pabuya para ituro ang kinaroroonan ng pastor. Saksi si JP Soriano. Magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Hamon niya ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy matapos questionin ng kanyang kampo kung sino ang mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ni Kibuloy at kung ano ang kanilang motibo. Sinagot din ng Pangulo kung bakit ito tinanggap ng Department of Interior and Local Government. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Pinaaaresto ng korte si Kibuloy at iba pang individual dahil sa paglabag umano sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at sa pagkakasangkot din umano sa Qualified Human Trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Hiwalay pa yan sa mga hinaharap niyang kaso sa Amerika. Pero sabi ng mga abogado ni Kibuloy, wala raw legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. Tinanong ang Pangulo tungkol kay Kibuloy sa pagdalo niya sa impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam Project na inaasahang magiging operational sa huling bahagi ng 2025. Bukod sa dagdag supply ng tubig at kuryente, may epekto rin ito sa komunidad. The water supply from the Wawa Bulk Water Supply Project is set to increase from 80 million today to 438 million liters per day once phase 2 of the project of the Upper Wawa Dam starts its operations the end of 2025. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Puno ng lungkot at puot ang nakaligtas sa kapatid na mangingisang hinahanap pa rin ngayon matapos mabangga ng barko ang kanilang bangka sa laot sa Zambales. Hindi pa rin tukoy ang barkong nakadisgrasya. Saksi si Marisol Abduraman. Matapos isalba mula sa gitna ng dagat,
Nakadaong na sa Subic, Zambales ang banggang pangisda na John Robert. Lumubog ito noong July 3 matapos banggain ng isang barko. Sakay nito ang magkapatid na sina Robert at Jose Mondoñedo. Si Jose nawawala at patuloy na hinahanap. Habang si Robert nasa gitna isang napadaang bangka. 3 araw na raw siyang gutom, uhaw at puyat habang nakakapit noon sa isang payaw. Pero buo raw ang kanyang loob na mabuhay. Hindi raw sukat akalain ni Robert na mangyayari sa kanila ang trahedya dahil kung tutusin, nasa 60 nautical miles lang daw ang layo nila mula rito sa aking kinatatayuan at malayo pa raw yun sa Scarborough Shoal. Kwento ni Robert, bandang 1:00 ng hapon noong July 3, manananghalian na sila dapat, kaya nakatali raw ang kanilang bangka sa payaw. May natanaw na raw silang barko sa kalayuan, pero sa isang iglap, nasa harapan na raw nila ang barko at binangga na sila. Yung kapatid ko, nakatayo. Tapos sabi sa kanya, huwag kang tumalon. Paando din ako sa bangka. Ngayon yung bangka, nagpailalim. Pumailalim ang bangka. Pumailalim, ma'am. Ngayon, kasama po ako. And ang ginawa ko, masyado malalim na. Kasi nakahawak ako sa kawayan. Ang ginawa ko, nagbitaw ako ngayon. Di kinaya ni Robert ang lalim ng dagat, kaya umahon siya. Doon na niya nakita ang kapatid na si Jose na nakaladkad daw ng barko. Ito yung barko. Ito yung unahan. Dito siya lumabas sa puwitan. Alanganin na raw para sa kanya na lumungot papunta kay Jose dahil malayo na siya at maalon pa. Hanggang laglahon na sa paningin niya ang nakababatang kapatid. Ramdam daw ngayon ni Robert ang magkahalong lungkot. Tol, pasensya ka na talaga. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa'yo. At puot. Yung mga barko na yan. Kaya pag matulog ako, hindi ko talaga mawala sa isip ko talaga yung kapatid ko. Dahil dalawa kami. Itinuturing na nautical highway ang katubigan sa West Philippine Sea kung saan nangyari ang trahedya. Kaya tinutukoy pa kung ano nga pang barko ang nakabangga sa bangkang pangisda ni na Robert. Meron kaming nakitang record ng vessel na dumaan doon. Pero still, tinitingnan namin yung, kasi baka may posibilidad ma'am na may dumaan doon na nakapatayang AIS. Merong isang suspect, yun yung nandun sa truck. Pero minsan kasi very important na i-consider mo yung time. Patuloy ang paghahanap ng Philippine Coast Guard kay Jose Mondoñedo. Bukod sa kanilang barko at inilabas na nota o notice to mariners, nagtulong-tulong na rin daw ang mga kasamahang mangingisda para mahanap si Jose. Pinapaalam namin sa lahat ng mga may radyo, nakakahagip ng impormasyon na to be on the lookout for possible sighting ng kahit katawan man lang siguro or whatever, any sign of life. At nang mapawi ang pag-aalala at dalamhati ng kanyang mag-ina. Kinakausap mo niyang bumalik ka na. Kasi marami naghihintay sa'yo. Yun na po yung gusto ko. Umuwi na po siya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Inilipad na pauwi sa Israel ang labi ng pinatay na Israeli na si Yitzhak Cohen. Kaninang umaga, inihatid ng punerarya sa cargo terminal sa Pasay ang wooden casket na naglalaman ng labi ni Cohen. Ang kanyang nobyang si Geneva Lopez nakaburol pa rin at nakatakdang ilibing sa linggo. Ayon sa kampo ni Lopez, magsasampa sila ng kaso kaugnay ng krimen pagkatapos ng kanyang libing. Isinailalim naman sa kustodiya ng PNP si alias Junjun na siyang nagturo sa kinaroroonan ng mga bangkay ng mga biktima. Handa rin daw siyang makipagtulungan sa investigasyon ayon sa PNP. 3 persons of interest pa rin ang hinahanap ng PNP. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.